Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 25 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:13 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at walang pasok dito. Ah, At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Alan Peter Cayetano na yung kung ano daw ang gustong ipagawa sa kanya ng Diyos, yun ang gagawin niya. Patungkol dyan sa ah, SP niya o Senate President niya o baka siya matanggal o saglit lang siya. Opo. Ah, Dinidinig daw niya ang kung ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanya at yun ang susundin niya. Yan po ano. O kaya I leave it to God. Parang ganun ano. Ang title ko po ngayon ay Alan Peter Cayetano, I leave it to God. Yun po ano. Sisiyasatin po natin yan. Yang ganyang salita. Opo. Ang ang masasabi ko kasi diyan ay kung wala kang alam sa salita ng Diyos, madali kang madala diyan eh. O ito na lang ha, kung wala kang experience kung papaano magtrabaho sa iyo ang salita ng Panginoon o wala kang alam sa ano ba talaga ang tama, ano ba talaga ang mali, na ang basihan ay Biblia o salita ng Diyos, hindi mo mahuhuli ito si Alan Peter Cayetano. Opo. Talagang bubulahin ka niyan o kaya ay kahit anong mangyari, tama siya. Opo. Kahit matanggal siya o manatili siya, tama pa rin siya. Ganun po yan eh. Pero siyasatin po nating maigi yung yung sinasabi niya. Ah, ang masasabi ko kasi diyan ay kahit nagsalita siya ng ganyan, pwede pa niyang lusutan yan eh. Opo, o makakagawa pa siya ng isang salita na lulukuhin ka na naman niya. Ayan po ano. Pero ako po ay magsasalita dito bilang isang nagsasaliksik po ako ng Biblia eh. At saka naranasan ko paano o ano ang ginawa ng salita ng Diyos sa akin. Ayan po ano. Kasi kung wala kayong karanasan dyan, wala eh. Kahit saan niya sabihin ay siya nga ang tama parati. Yun po eh, di ba? At kung minsan kasi ang salita ng Panginoon ay double-edged dyan kasi eh. Kahit saan mo gamitin yan, pwede eh. O, o kaya ay madaling o effective kahit na saan. Ganun ano. O ayan, ay kung marinig natin yan, yung sinabi niya na ihintayin daw niya ang utos sa kanya ng Panginoon o ang command sa kanya ng Panginoon o I leave it to God, yung mangyayari sa kanya ay napakagandang pakinggan po, hindi ba? Pero ginagawa ba talaga ng tao yan? Yan po ang tanong eh. Ginagawa ba talaga yan? Hindi po eh. Hindi po. Usually, nananaig po ang kagustuhan ng tao na
magkaroon siya ng pira. Yan po nananaig po yun na magkaroon siya ng kayamanan. Bali wala po yang palatuntunan ng Diyos. Ginagamit lang yan para siguro kung nasusukol na siya o para linlangin yung mga tao o kaya ipakita na siya ay makadiyos. Pero sa totoong buhay ay mas malakas po ang hatak ng salapi. Opo. Didiretsahin ko na po tawagin na lang natin salapi o ginto o kapangyarihan ay halos iisa yan O kasikatan, ayan po maaring sabihin niya na ganun I leave it to God kung ano man ang mangyari sa kanya. Pero okay ba yun? Tama ba yun? Parang sinasangkalan na lang po ang Diyos pag nagigipit o kaya pag wala na siyang control o kaya ay hindi na niya kabisado kung ano mangyayari, ayan, magiging pananggalang niya ang Diyos o ang utos ng Diyos o ang gusto ng Diyos. Ganun po yan. Sige, umpisahan po natin ha. Tama naman lahat ng tao gusto marinig yan na ipasa Diyos na lang natin o hintay natin ang utos ng Diyos o makinig tayo sa Diyos. Halos lahat po ng tao ganyan. At pinapalakpakan po yan. Pero actually, kung titignan mo yung mga nakaraan, hindi ganun naman ang ginagawa niya Hindi ba? Hindi ganun O kaya, yung ginagawa niya taliwas sa palatuntunan ng Diyos. Ito po Proverbs 6 verse 16 hanggang 19. There are 6 things the Lord hates. Yes, 7 are ang abomination to Him. Yan po ang nakasulat ay ano ba yun? Ano ba yung there are 6 things the Lord hates? Yung kinasusuklaman ng Diyos. At itong isa ay 7, sabi niya, abomination. Ay talagang ang abomination ay malaking kasalanan yan o kasalanan talaga yung una, 6, the Lord hates. Ay itong pang-7 ay abomination to Him. Ayan po a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devise wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sow discord among brothers. Ayan po Ngayon, ay ito po, itong lahat ng ito, pasok ito kay kay Alan Peter Paano niyang sasabihin ngayon na ginagabayan siya ng Diyos o hinihintay niya ang utos ng Diyos o yung ginagawa niya ay mga utos ng Diyos? Paano niyang sasabihin yan? Lahat ito na kinagagalitan ng Panginoon ay ginagawa niya Hindi ba? A proud look, mayabang, hindi ba? Napakayabang, hindi ba? A lying tongue, ay ito pasok na pasok siya dito a lying tongue Hindi ba? Nung tinanong siya nung Foreign Affairs Secretary siya. Tinanong siya ng Al Jazeera. Ang sabi ng Al Jazeera
Dahil nga ang sinabi ni Kwan ni ni Alan Peter Cayetano, lahat yung pinatay ay nanlaban. Paano mo nalaman? Sabi na nung Kwan, paano mo alam yan? Hindi naman kayo nag-imbestiga, hindi naman kayo dumaan sa korte. Oh, paano mo alam yan? Ayan po doon huli na siya Oh, hindi kanya sabi ng Al Jazeera, hindi yan ang ginagawa ng democratic country o system. Oh, ay pinagpapapatay lang nila, kaya nga ito ay lying tongue. At yung pinakahuli na ginawa niya, hindi ba? Yung pinakahuli, nakipagkasundo siya na siya ang kustodyan ni Bato de la Rosa. Nakipagkasundo siya. Oh, ay bakit nung bandang huli ay iniiba na niya ang statement niya? Ay wala namang kanyang local court order na hulihin yan Ayan po Ay dapat sinabi niya nung una na Uy, walang court order yan na galing sa local. Dapat ganun ang sinabi niya. Oh, ay hindi lulukuhin niya ng mga tao lying tanga Oh, hindi ba? Yun ang pinakalitis niya. Hindi ba? Panluluko o kaya ay yun nga, yung deceit. Hands that shed innocent blood. Ayan, kasama sa dyan. Enabler din yan Dyan sa extrajudicial killing, enabler po yan. Oh, at ang katunayan ay dinidipinsahan niya si Duterte o niluluko niya ang mga foreign correspondents. Naglilitsure yan Oh. At sinasabi niya na maganda ang ginawa ni Duterte. Oh, maganda ang ginawa. Ay nung nga kahapon lang na yung diniscuss ko kahapon, yung sinasabi niya pumapatay daw ang drugs. Paano papatayan? Ay chemical lang yan o pagkain lang yan o ano man ang tawag mo dyan? O gamot yan? Drugs yan Ngayon kung sumubra, ay bakit naman susubra? Adi may nagpakain sa kanya o may nagbigay sa kanya, tao po ang pumapatay, hindi yung drugs. Kaya nga kung minsan ay kung pag-aralan mo yung salita niya, bakit parang baril yan? Hindi naman pumapatay ang baril. Siyempre, may maglagay ng bala, may kakalabit. Ganun po yan. Yung drugs naman, wari papasok yan sa bunganga mo kung hindi mo inilagay. Sino naglagay? Kung ikaw man ang naglagay, tao ka rin. Tao po ang pumapatay, hindi ang drugs. Ganun po niya lukuhin ang mga tao. Pero ang kwan dito, hands that shed innocent blood. Ayan po. Hindi ba? Kasama yan. Yung unang listahan po, sa listahan po ng ICC, kasama yan. Doon sa extrajudicial killing. Ay kaso napakarami ay aywan ko kung tinanggal o binawasan o second batch. Ganun po yan. Ito si Alan Peter Cayetano. Ngayon ay ito. A heart that devises wicked plans. Ayan po. Pasok din siya dito. Hindi ba? Ay hamak mo yan 6 na buwan na absent si Bato de la Rosa. Tinawagan niya para lang makakuha siya ng 1 boto para maging 13 ang boto. Adi wicked yan, hindi ba? At ang masama dyan, ito pa bakit wicked? Nung dumating doon si Bato de la Rosa, abay nagsisigaw pa napalakad-lakad doon sa session hall, palakad-lakad doon na kung ano-ano lang sinasabi, hindi ba? Natanga nga si Kwan Nakita ko sa Kwan, natanga si Soto, natanga si Lito Lapid at saka si Kwan, si Pantelong Lacson,
Parang, anong nang nangyayari dito? Hindi ba? Parang sinapian po ng demonyo. At nung kumplito na sila, ay simple 13 na po sila eh. O, ito naman si Robin Hood Padilla, ganun din, parang sinapian ng demonyo. Kinumprunta, hindi ba? Kinumprunta si Kiko Pangilinan. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. O, ayan po eh. Ay, bakit ganun? Parang sinapian po ng demonyo. Pero ito po ang masasabi ko dyan, ano? At parati kong nababasa sa mga comment, para silang mga aso na kumakahol dahil naandun sa bahay nila o dun sa bahay ng amo niya, kumakahol. Ganun po yan. Makahol. Kahit na walang ginagawa yung aso na dumadaan, ay kahit malaki sa kanya, kakahulan niya. Ganun po yan. Matapang lang ang aso pag nasa tapat ng bahay ng amo niya. Ayan po. Nakita nila siguro na nagpalit ng leadership, ayun eh. Hindi ba? A heart that devises wicked plan. Hindi ba? Naandyan na. Pero afterward, nung nahimasmasan sila siguro, ay tika muna, ay hindi pwede ito, hindi natin ma-maintain ito. Ayan na. Kung ano-anong na ang ginawa, hindi ba? Nagpaputok, ganyan, kunyari ay nilulusob na sila, hindi ba? Ay gawa-gawa lang. Ayan po, hindi ba? The heart that devises wicked plan. Di ba? At ito ngayon, dinadaan ngayon tayo sa salita ng Panginoon, ay pinapaubaya na lang daw niya sa Panginoon. Ayan po eh. Pero totoo ba yan? Ay hindi. Hindi totoo yan. Ngayon ay tapusin ko lang feet that are swift in running to evil. Ayan po yung paa daw na mabilis lumakad para papunta sa evil o magso ng evil. O parang gagawa ng evil. Ayan po yung paa nila mabilis lumakad para gagawa ng evil. Ayan po, pasok din sa dyan, a false witness who speaks lies. Ayan po, hindi ba? Mga kasinungalingan ang mga ginagawa. Ayun lang makipagkasundo siya, hindi ba? Makipagkasundo siya sa tao. Inuunor po ng Diyos yan. Inuunor. At pag nangako ka, gawin mo, sabi ng Panginoon. Pag nangako ka, ay tuparin mo yan. Ay nangako siya na siya ang custodian, ay yung pala ay pinalayas o kaya ay pinatakas o kaya ay wala nangyari doon sa kasunduan, hindi ba? Kasi nga iniiba, speak lies nga wala daw batas o wala daw court order na hulihin si local court order. Ayan po yung international court order ayaw nilang gamitin. Ang gusto nila foreign court order. Ganun po kasama ang tao. Pinapalitan ang salita. At kung minsan pa yung court order, gagawin nilang dalawang salita po yan. Isang foreign at saka isang local court order para lituhin ang mga tao. Ay international nga po yun Ano bang international? Ay pangkalawakan ata yan yung order ay hindi ba? Kung 200 na bansa ang buong mundo, halos aabot po doon ang sumusuporta sa ICC o nagtatag ng ICC.
ang nagtatag halos 200 na bansa. Ay kung ang bansa sa mundo ay 220, o ang nagtatag ng ICC ay halos 200 at yung sumusuporta dyan. Ngayon, parati nilang sinasabi na ang US daw ay hindi raw member. Ay hindi nga member kasi nga kaya kanilang dakpin behind enemy lines. Nag-ooperate sila. Tingnan nyo si Abu Sabaya, hindi ba? Hindi na nila kailangan yan international court. Kasi pwede nilang hulihin Nahuli nila si Abu Sabaya. Hindi ba? O si Bin Laden, nahuli nila. O si Saddam Hussein, kaya nilang hulihin Kaya hindi nila kailangan ang international court order. Pero tumutulong po sila. Tumutulong po ang Amerika. Ayaw lang nila na dadaan pa sila sa international court. Kaya nilang mag-operate. May mga tauhan sila, hindi ba? May mga equipment sila, ay tayo wala Hindi ba? Wala tayong satellite Diyan sa itaas. Ay sila mayroon Nakikita nila kung saan ka nagtatago. Kaya hindi nila kailangan ang international court. I-deploy na lang nila ang mga special forces nila para dakping ka. May mga intelligence gathering din sila. Bakit pa sila mag-member? Yan po ang sinasabi ko dyan. Hindi raw member ang Russia. Hindi raw member ang China. Hindi raw member ang Israel. Hindi raw member ang US of A. Hindi ba? Ay simple ay kaya kanilang dakpin Hindi ba? Kung nagkasala ka sa kanila, hindi ba si Abu Sabaya pumupugot ng mga ulo ng Amerikano, ng Germany, ng Italy, ay simple dadakpin siya tinarabaho siya, hindi ba? Nilagyan daw ng palara yung duffel bag niya Nilagyan ng palara at yung palara ngayon nakikita doon sa satellite saan siya pumupunta. Ganun lang po yan Hindi ba? A false witness who speak lies. Ayan po Puro kasinungalingan. Paano kang kakampihan ng Panginoon kung puro kasinungalingan? At saka yung panghuli na siya talaga ang abomination to the Lord, ay one who sow discord among brothers. Ayan po. Ngayon, totoo naman yan na ang tao ay sa bandang huli ay Diyos pa rin ang makakapagsabi o may final na ano mangyayari sa iyo. Totoo po yan. Ang hirap ipaliwanag pero sisikapin ko paano yan. Kuwan po ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Kaya kung nakita ng Diyos na puro kalukuhan ang ginagawa mo, ay bandang huli siya na ang gagawa ng paraan para pagbayaran mo yan. Ngayon, itong mga tao na ganun, yung mga puro kalukuhan ang ginagawa, sa bandang huli, ang sasabihin nila, ipapasa Diyos ko na lang. Okay. Okay lang naman, hindi ba? Okay lang naman. Pero ang katotohanan dyan ay paparusahan siya Kasi ang Diyos po ay justice. Hindi ka makaalis dito sa mundo hanggang hindi mo nalaman na mali yung ginawa mo o ikaw ay naparusahan. Hindi. Justice po ang Panginoon Kahit anong paraan yan, makakagawa ang Panginoon
para ipalasap sa iyo yung kalukuhan na ginawa mo. Ipapalasap yan sa iyo. Kaya, ay ang sabi ng iba ay ipapasa Diyos ko na lang. Pero, ang katotohanan dyan, wala ka nang magagawa eh. Diyos ang pinakamakapangyarihan. Gagawa siya ng mga isenaryo, hindi ba? Na mga palatuntunan na magdudusa ka. Ganun po yan. Pinabayaan ka niya, ito hindi naman siya kasama dyan sa mayabang ka, proud look, lying tongue. Hindi naman yan ang gusto ng Panginoon eh. Bakit sa lahat ba ang tanong ko po kay Alan Peter Cayetano, kasi parati niyang sinasabi na ganun yung kinukuha niya muna ang opinyon ng Panginoon bago siya gagawa. Ganun po yan Nung 2024, sinabi rin niya yan bago siya gagawa ay tinitingnan niya muna ang plano ng Panginoon o nagkukonsulta sa Panginoon. Pero ang ginagawa naman niya ay panluloko. Hindi ba? Puro panluloko. Adi ay ayaw ng Panginoon yan. Paparusahan nga yan ngayon, maaari niyang i-claim na ganun, na parati siyang noon pa, kaya nga maraming naluloko ito Pero nga ay ako, pag ang ginagawa mo ay kalukuhan, hindi po umaayon ang Panginoon dyan. Ngayon, ang tawag ko dyan, hinahayaan lang ng Panginoon. Pero, sa bandang huli, ay parurusahan ka rin. Kasi, sa lahat po ng bagay dito, ay Diyos pa rin ang masusunod. Opo, Diyos pa rin. Sa bandang huli, ay Diyos pa rin ang masusunod. Kasi siya ang pinakamakapangyarihan po Bigyan ko po kayo ng example na noon ko pa iniisip ito. Halimbawa, si Sara Duterte at saka si Bongbong Marcos nagkasundo yan, hindi ba? Na bigyan mo ako ng pera, bigyan mo ako ng intelligence fund, ito ay 500 per year doon sa Davao, ay bigyan mo rin ako ngayon ng mga 700 million per year sa intelligence. Halimbawa lang o kaya nag-usap sila na huwag mong gagalawin ang mga galamay ko. Ganun sabi ni Sara Duterte kasi puro niya mga galamay yan o galamay ng mga Duterte kasi naupo sila ng 6 years. At ito nga yung mga gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito mga senador, halos lahat yan sa minority ay walang bahid yan walang bahid ng korupsyon kasi huminto yan Huminto ng 3 years o kaya 6 years. Nangatalo yan Maalala mo yung 8 diretso, 0 doon Pero tapos na yun kasi 2019 Pero nga, 2022, ay niloko lang yung 2022 Ngayon ay, para siguro hindi sila matchik, nakiusap ito si Sara na, wag mo kaming pahirapan, hindi ba? Okay, sabi naman siguro ni Bongbong, ay bakit kayo ay nag-away sila? Hindi ba? Wala tayong pakialam dyan. Wala tayong pakialam dyan. Hindi natin pinropose yan na mag-away sila. Ay bakit kayo nag-away sila at humantong na doon sa gusto niyang putulan ng ulo? Ayan po Kaya nga kako, ay Diyos ang gumagawa niyan. Hindi ba? Bakit sasabihin niya sa media o naka-broadcast, hindi ba? O naririnig ng buong mundo. Kaya nga ang buong mundo po nagtataka bakit may vice president na gustong patayin ang presidente Ay siya ang makikinabang? Bakit niya sasabihin yun? Ay ayan na nga, mayroon silang pinag-usapan dyan. Yan ang nakikita ko dyan na baka nga totoo na 50-50. Bongbong 50-50. 3 years sa'yo, 3 years sa akin.
Sabi siguro ni Bongbong, ay ganyan po ang mga politiko eh. Hindi naman sasagot yan ng totoo eh. Idadaan lang sa ilong, ganun lang yan. Ay nung nakita siguro na hindi na nasusunod, yan na po, away na po yan. At napakasakit po niyan yung sa tatay, yung si ikinikwento ko lang po para malaman nyo na bandang huli, ang gumagalaw po ay kamay na ng Panginoon. Napakasakit po niyan. Bakit? Ay niloko nga nilang eleksyon, ang bumilang ay yung computer. Ay yung computer, gagalawin lang ng isang tao yan, tapos na eh. Sabihin natin na may kakutsaba siya, 3 o 4 na tao. Bayad yan. Babayaran lang niya yan. Pati yung commissioner, ay sila yan eh. Hindi ba? Panalo si Bongbong. Sige. Nung nanalo si Bongbong, ay akala nila, wala ng kamay ang Panginoon. Mayroon po eh. Gagawa ng paraan ng Panginoon kasi nga umiiyak na mga tao eh. Umiiyak na po eh. Ang sabi ko nga sa Panginoon, papaano na ito si Dilima? Papaano na ito ay nanalo si Bongbong? Ay pero nga ang Panginoon ay kayang gawin yan eh, kahit ano yan. Nag-away. At ngayon ay ayan na nga, hindi ba? At ano po ang sinabi ko kanina? Napakasakit, hindi ba? Napakasakit niyan kay Sara, napakasakit niyan kay Duterte. Kasi sila ang nanloko eh. Ay si Bongbong, wala namang kapangyarihan yan eh. Bakit? Walang trabaho yan. 6 years. Ayan, sila, kung alam ko, sila Kiko Pangilinan, 6 years, wala din yan eh. Ito si Bam Aquino, sunod-sunod na talo din yan eh. Si Soto huminto ng 3 years kasi nga term limit. Ayan din si Pantilo Lacson, term limit din yan eh. Ay si Bongbong, wala silang makitang korupsyon dyan. Pati nga yung si Kwan, yung si Kwan, hindi naman sa kinakampihan ko si Romualdez, wala yun. Kasi nung naging speaker siya, ang parang talagang may handle ng lower house, mga kampo pa rin yung Duterte. Kahit na naging speaker na siya, si Romualdez. At lalo na nung presidente pa si Duterte, wala naman yan eh. Si Romualdez, wala ngang kwan yan eh, wala ngang hinahawakan na kwan yan eh. Kaya nga hindi ako naniniwala na may korupsyon pa rin dyan, pero hindi yun talagang ganun sa kanila na namayagpag sila. Hindi ba? Ngayon ay balikan natin. Sinasabi ko na napakasakit niyan kay Duterte at iyan po ang sinasabi ko na parusa ng Panginoon na halos walang nakakalusot dyan. Yung nga iba pag pinagtaksilan po kasi nga ay nagsama sila eh. Mayroon silang agreement eh na dadayain yan, pero ito ang gagawin mo ay hindi nasunod, napakasakit po niyan. At yung iba nasisiraan ng bait. Marami na po akong alam na nasawi sa pag-ibig. Na nagbakasyon na kung saan-saan, pumabot na ng ibang probinsya para malimutan lang. Hindi nalilimutan po eh. Yung mga sawi sa pag-ibig, ayan po, ganyan din po yan. Napakasakit yan. Hindi na bali na ang umapi sa'yo ay kalaban mo eh, kaya mo eh. O dati mong kalaban, hindi ba? Kaya mong tanggapin eh. Pero yan po ay dati mong kasamahan at ikaw ang nagbihis ng kapangyarihan. Napakasakit po yan. Kaya nga hindi na ako nagtataka kung bakit ang sabi ni Sara Duterte gusto niyang putulan ng ulo. Hindi ba? Ay kayo po, kuwan po ako dito malawak po ang pinanggagalingan ko ng idea. Hindi ba?
May iba nga, nasisira ng bait eh. Yun ang sinasabi ko. At ito, ay si Duterte, ay wala siya magagawa dyan eh. Bakit? Ay nakakulong na siya eh. Oh, at ang kaso niya ay hindi naman kay Bongbong. Pagpatay naman, hindi ba? Paano siya makakalusot dyan? Oh, kaya nga ganun yan. Ang sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano na ipapa sa Diyos na lang niya. Ay oo nga, ay kasi sa bandang huli, Diyos din ang masusunod eh. Oh, sa bandang huli, ano? O kaya ay kahit na sabihin niya yan na pinapa sa Diyos niya o ipapa sa Diyos niya, yung mga pinagdaanan niya, wala naman sa palatuntunan ng Diyos eh. Oh, at sumasalungat pa sa kagustuhan ng Diyos. Sumasalungat. Kaya hindi na ako naniniwala dyan. Ito, sinasabi ko lang sa inyo para maintindihan nyo, nabihira sa tao ang sa simula pa lang ay kinukuha na niya ang opinion ng Diyos. O ano ang palatuntunan ng Diyos, o ano ang sinasabi sa kanya ng Diyos. Hindi po ganun, bihira sa tao yun. Pwede siguro yung mga itinalaga na niya ang kanyang sarili, yung sarili niya, itinalaga na niya para sa gawain ng Panginoon. Pwede yung ganun. Pero makikita mo yan. Hindi na nagpapayaman yan. At yung kayamanan niya ay dinudunit na niya sa mga mahihirap, sa gobyerno, sa simbahan, sa mga kawang gawa. Dinudunit na niya. Ganun po yan. Oh, ay pero kung ikaw ay patuloy na nagnanakaw, hindi ka humihiling sa Diyos na igabay ka niya. Wala yan. At kung mangyari man na bandang huli na sinasabi na niya na pati si Sarah sinabi niya na ipapa sa Diyos na lang niya Oh, ay talaga naman sa bandang huli Diyos pa rin ang masusunod kasi siya ang pinakamakapangyarihan. Pero yung mga previous na ginawa mo, hindi ka humiling sa Diyos na gabayan ka niya. Opo, ay ano ba ang sabi ni Jesus Christ? Do not lay up for yourselves treasures on earth. Pero yan ang ginagawa nila. Hindi ba? Tingnan nyo si Jinggoy. Baka mabilanggo na naman yan. Si Joel Villanueva. Nagbabasa naman ng Biblia yan. Pero ay patuloy Patuloy na Kaya nga kako ay ligaw ang tao ligaw At makakaalis ka lang dyan kung ikaw ay kahabagan ng Diyos. Hindi ka makakaalis dyan sa pagkaalipin sa salapi. Hindi ka makakaalis. Maliban na lang kung ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ayan po. Ay hindi ka naman kahabagan kung, pag hindi ka lumalapit sa Panginoon o kaya hindi ka nakikinig dahil nga busy may inaasikasong iba. Ayan po ang totoo dyan. Kahit na yung nakikinig, pero kung minsan pumapasok pa rin yung pagkaalipin po Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Alam niya yung mga verses, pero gagamitin niya sa kalukuhan. Kaya marami siyang naluloko. Ganun lang po yan Mahiwaga po kasi ang salita ng Panginoon. Mahiwaga yan. Aywan ko lang kung maniniwala kayo sa akin, pero nga, ang sinasabi ko, panluloko lang naman ito ni Alan Peter Cayetano. Panluloko lang yan. Yung ginagawa niya, hindi naman sumusunod dun sa palatuntunan ng Diyos. Pero nga, ang sasabihin niya ngayon na hinihintay na lang niya kung ano ang iutos sa kanya ng Diyos. Pero nga sinabi ko na sa bandang huli, Diyos pa rin ang masusunod yan kasi siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung ano man ang mangyari sa kanya, ay yun na yun. Kaya medyo tama din yung sinasabi niya na hinihintay lang niya ang kagustuhan ng Diyos. Ayun, para maintindihan po natin. Sige po, at hanggang dito na lang po, at bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako na sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya, sa Panginoon po, at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at
Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.